Hapon sa tanan. Di na nako isa-isahon ang atong mga VIP sa kay ubay-ubay man. Kining salamat sa pag-imbita ninyo kanako. Ang nag-text sa kuha si Jocelyn, si Jo Tapik ug si Juan, si Joy Incabo. Yung ko kadtong permerong invitation nila sa ako niadtong last week. Yung ko dili pwede kay Domingo last week na may rally. Pero yung sunod Domingo, pwede ko. Anong timing kayo. Yung dalikyat yun ko, nagsaad man ko pakita ko. Salamat kay niya kita nagtapok-tapok. Bisan asa ka mo adto diri sa Davao, diri sa Mindanao, actually tibuok Pilipinas o in many parts of the world daghan kayo nangasuko, nagyaw-yaw, sukat katong nahitabo ni atong Marso 11, grabe-grabe man gyud to. Kay murag wa gyud respeto sa katawhang pagtungod o di lang human rights. Respeto lang unta sa usa ka tiguang o sa usa ka former president ba. Nya naman tay mga korte dire nganong wa man gyud gipresentar dire sa korte. So klaro na to nga gi-shortcut. Klaro nga gi-shortcut nila, di lang gi-shortcut. Klaro por klaro kung halos kitang tanan ni agi man tag pamulitika ba. Hadlok yun sila kang Digong, hadlok sila kang PRD. Hadlok sila nga kung mukumpanya si Digong, mudaog yun ang mga kandidato ni Digong. Ani man nang nahitabo anak kung makahinumdum mo niadtong 2022 man tay problema unta kay kuyog man sabay maning daog si Vice President nato, Sara Duterte o si BBM. Kung makahinumdum mo, 2022, mayor lang may gidagana ni Sara ato. Unya, di ko kalimot, ning tawag tong isa ka staff ni Amy Marcos ako nga niya daw sila, padulong sila ni BBM din eh. Kay gikonbinsi nila si Sara nga mudagan isip Vice President ni BBM. Ang istorya gyud ana, gihangyo nila si Sara mudagan pagka Vice Presidente kay naglisod sila og daog sa tibok Pilipinas. Ingon pa ni BBM og ni Amy, day dagan kung pwede himuon ka na mong Vice President, maghimo tag unit team. Kay naglisod gyud mig sulod sa Visayas ug Mindanao. Nya baluarte man sa Duterte ang Visayas ug Mindanao. Dako kay ikatabang sa kandidatura sa akong igsuon. Naabot si BBM naminaw. Unya, ang istorya nga dumog yun ako ato, ang istorya nga si BBM sa atong padaganon ng presidente karon 2022, kay hapit na siya mabot og 70 years old. So, ikaw, bata pa man ka, 40 plus, that time 42 pa yata si Sara. 40 plus pa man ka, pwede ka pa plus 6 years. Sa 2028, ikaw among suportahan pagka presidente. Ba na istorya. Sus, taon sa man nga pagkahuman sa isa ka tuig 2022, 2023, murag nausap naman ang dagan sa hangin. Murag di naman gusto muhawa. Imbis ang plano si Sara sa 2028, murag si Tambaluslos na may gusto mo dagan og presidente sa 2028. Nya 2032 ang anak mudagan. Sa ato pa ilaho na ang tanan, pareho na po samahan, straight 18, 20 years. Nya di lang kana imbestigan nila si Sara, gitira left and right, investigation si ang confidential fund. Actually, kanang confidential fund, daghan matag sundalo diri og army nga kauban nato. Kailangan mo nang suwito man confidential fund, di man gyud ka mosultis tinuod anang imuhang asset. Kaya isulti nimong asset, di ihawon ang asset sa imuhang makitaan, no? Kaya bawo na mo ang tentacles, ang galamay sa kaliwa, sud yun ang nilang buwa, sud na nilang DBM. So makahibalo sila kung kinsa imong asset, kung ibutang niyong pangalan, so normal yun na. No, dili ibutang ang pangalan. Pero di sila maminaw og rason. Bisag ang Commission on Audit, katrabaho man na sa Commission on Audit, ilang gi-overtikan. Mo lang grabe.
dito man po ko, nag-explain man ko, pero di yun sila maminaw o rason. Kami ni Congressman Marcolita, kami gadipinsa nito ni BP. So yung makita ng ilang target, get rid of BP Sara yun. Kaya nakita nila nga sa mga survey, perte man yung taasan ni BP Sara. Hangtod garon ang survey for president. Si Sara moabot og 45%, si Tulfo 20+%. Tambaluslos 1% lang yun in taon, no? Layo kayo, bisag katuluhon nimo si Tambaluslos, di yun sa kaapas kang BP Sara. Adi, kapila nimo dubli-dublihon. 45% si Sara, 1% tong isa, di yun. Perting layo. So ang ilang gihimo, gitrabaho nila nga ma-eliminate si BP Sara. So, i-imbestiga, i-pabaho. Pero wa man gyud mabaho. Okay, bisan nun saon nila tira, bisan yung ipit, ang suporta sa katawhan namang gihapon. Kaya ang approval ratings o iyang trust ratings taas pang gihapon, wa man mo bagsa. So, ang ilang gihimo nga last, impeachment. Gusto nila i-impeach para di na gyud makadagan. Kaya ug ma-impeach ka, ma-sentensyahan ang impeachment sa Senado, bawal ka na gyud mudagan bisan unsa nga posisyon, bisan parang kay captain di ka nagkadagan. Mao na ilang target, i-eliminate si Sara dili kadagan sa 2028. Unya, habang ginatira nila Sara, padung na ta sa eleksyon sa Mayo. Kita man ninyo nga tanan rally kung asa mo adto si Digong, si Tatay Digong. Adto sa Cebu, mudugok ang tao, diri sa Davao mudugok ang tao. Bisag dito sa Hong Kong, mudugok ang tao. So ambot o giunsa nila pagplano kung sa chess pa na sa estrategi pagkabugok nga estrategi, no? Pagkabugok wala nila gi-calculate kung unsa ang epekto. Kaya abi nila o pagkuha kang Tatay Digong, mahadlok lang tao, mukupos, manago, sus, pagkuha. Grabe namang reaksyon, spontaneous man all over the Philippines. Protesta dire, protesta dito, rally. So walay undang na ng rally, hangtod karon. Kung makainumdum, araw na March 11 siya gida dito sa Dahig, March 16 garali ta all over the Philippines, na ay rally, na ay protesta, iyang birthday, makabungog nga protesta, grabe. Unya bisan asa mo adto karon, tibok Pilipinas kung mangampan niya sila. Ang ilahang mga kandidato Kantsawan o Duterte. Maadto kag Cebu, maadto kag Dagupan, bisan asa. Labi na sa Visayas ug Mindanao, grabe gyud ang katawhan. Ang di lang nako masabtan o sakit isip usa ka taga Davao. Kay nganong naa pa may mga taga Davao nga nakikipagkutsaba dito sa ilaha sa Manila, di ba? Kailan tayo ng Nograles? Mga karaan diri sa Davao. Di ba? Kasi Deputy Mayor, si Randy, karaan na. Di ba pre? Katulo naman nagipildi sa Duterte ang Nograles. Di ba? Katulo na nagipildi. Ika-4 rong Mayo 12, ika-4 nilang pildi. Klaro, pildi na ko na. Nga dili lang, kanya ito, ngamahan lang ang pildi. Ubay-ubay yun sila ron. Daghan silang mapildi ng Nograles, pati ang ilang mga sakop. Unya, pagka-presidente ni Digong, kung makahinumdum mo, napay video si ang tatay ba? Di na ba sigutan, kay patay naman. Pero makakita mo atong tatay, video, Rod, pasayloan na kami. Kay kaming mga Nograles, Duterte na kami. Kaning akong mga anak, imo na kini. Tanan eleksyon, magkuyog na kita. Si Digong, medyo, kailan magitang Digong, karaan man tag taga Davao. Bugal-bugal mo istorya, bugoy, pero ang kasing-kasing nga nabuutan, gipasaylo. Yan, ay, kaya ba matangtanan, gipasaylo, bisag katulo na nagsupak-supak, bisag di makaon ng ilang mga atake, gipasaylo. Human gipasaylo, gitagaan pag yung posisyon si Carlo, di ba? Katong akong posisyon ganito sa Chairman of Appropriations, ang ipulis ako ato si Carlo Nograles. Kadong chairman ni John, kadong posisyon ni John Ibasco nga cabinet secretary. Ang gipuli ato si Carlo Nograles. Nya una pag yung hawa pagka presidente si Tatay Digong gihimo pag yung siyang chairman sa Civil Service Commission.
Unya, mauni ang inyong ikabalos sa tigulang. Di ba? O sa'y tawag sa tao ngayon, ana. Basta lagi. Ako hilumon man ko nga tao, panagsara man gani ko. Waba mo kabantay, panagsara man ko mo diskurso. Gawas lang atong nakakita gyud ko anomalya nga grabe. Pero sa libot-libot nako, bisan asang kanto ka diri sa Davao, pag moingon gani naay tawo nga way batasan sa Davao, kailan mo kinsa nang way batasan? Kailan? Kaya tao nga way utang kabubuton, mauna sila. Kitang mga Bisaya, mga tribo, na may mga IP dire, mga tribo, Muslim, Bisaya, labi ng Bulanon o Cebuano. Ang ato ang value, natay human value ba? Kaning gibalyo nato ning utang kabubuton. Di ba? Gagmay patay, ingnon na tatong mga ginikanan. Utang kabubuton ayaw gyud kalimti. Kanang mga nakatabang sa inyong panahon, sa inyong kalisod, ilahagyod ang utang kabubuton. Natay utang kabubuton sa labaw nga magagagahom. Natay utang kabubuton sa atong mga ginikanan. Natay mga utang kabubuton sa atong maestro. Dili gyud nato isalikway na ato ang birtyo. Pastilan. Kanang tao nga di mo utang mo sa tawag na mo dili mo ila og utang kabubuton. Moabot gyud ang ilang karma dinha. Tanawa. Di lang na mapildi, mapapas pag yun sila sa politikas Davao, tanawa ra. Di na lang kumiskot dito sa mua, kay kanang kalaban po nako dito sa 3rd District, anamay na nga taga 3rd District. Nagsalig po na kadigong kanito. Ang di na nagsugod na, kontraktor sa barangay, nahimong kontraktor sa city, padagan ni Digong o konsehal na kadaog, di man mo daog yun unta ng duha magsuon. Ngayon nagag Vice Mayoron, di man na mo daog o Vice Mayor o kaning kalaban ni Basti ron, konsehal man na kanito. Ito karon konsehal, di man na mo daog o wa na mo kuyog sa hugpong sa taong lungsod. Nya karon, ka-afford sila musukol. Kaya nga naman, kwarta. Sugod atong September, halos kada adlaw, katong ikuan na AKAP, ayuda, AX. 2,000, 3,000 ka tao ilang hatagan. Grabe, left and right, bagyo'y undang. Gikan og September, October, November, persultihan ko kamo. Ako, usaman ka ekonomista, dugay man ko sa bangko, una ko nahimong politiko. Hangtod karon nagabasa ko og finance and economics. Unsa epekto sa ato sa ekonomiya sa nasod? December 2024, ang kagutom sa Pilipinas 27%. 27%. Sa ato pa, more than 1/4 of Filipinos nakabati og kagutom. Samot na rong March 2025, 27.4, mas taas. Dito sa Visayas, 33% ang kagutom. Mao nang kung mag-rally dito sa Visayas, grabe, sa Cebu, sa Dumaguete, sa Negros, musinggit yun ang mga tao og Duterte kay gutom ang tao. Mao nang gitistingan nila buhi itong bugas nga tag 20 pesos, pero perte mang itumanas bugas, no? Ibukbok naman, nag-withdraw nila, atik-atik nila nga. Pero sa tinuod lang, kung tinuod yun na silang nagpangga sa pobre, sayop ng AKAP, sayop ng ayuda. Kitang tanan gitudluan man ta sa ato mga maestra o maestro, gagmay pata. Do not give man a fish, you teach him how to fish. Ayaw tagig isda because you are only going to feed that man for 1 day or for 1 week. Tudloe o unsaon pagisda para you will feed him for a lifetime. So kanang pila ka bilyon, 26 billion ang gibutang sa AKAP. Kay ba mo nga ang 4-piece? Kanang 4-piece, gi-identify yun na, sige tawag, og National Household Targeting Survey. Gi-isa-isa yun na. Gibawasan na nilang 4-piece og 50 billion kay ilang gibalhin sa ilahang ayuda. Grabe. Ang mga proyekto sa gobyerno, sir, kay baba mo ang atong pensyon and gratuity fund, 100 billion ang ilang ibawas.
ang AFP Modernization Program 15 billion halos tanang ibawasan way undang. Mao nang ikuha na gyud ko nakagwanta nya nakita po nako tong ilang gihimo sa education budget nga tapyasan mas dako na ang budget sa DPWH karon kaysa education. Mao tong gi-estudyuhan nako nakita nako tong daghan blanco. Daghan blanco mo nang naikaso karon sa Supreme Court. May 19 may hearing. Kadto na tong April 1, lami kayo nadayon tong April 1 ang hearing kay madungog sa katawhan, pertigod nilang paningkamot nga ma-postpone. Kay sigurado ko kung nadungog to sa katawhan ang hearing, apektado gyud ang ilang mga kandidato. So, nganong di nila gusto si Sara nga anaa sa politika sa nasod sa Pilipinas? Kay hadlok sila nga si Sara Duterte mudagan karong 2028. Hadlok sila mudagan si Sara Duterte kay sigurado si Sara Duterte mudaog pagka-presidente sa 2028. Maunang ilang gisamok-samok si Digong, gisamok-samok si Sara, pati sa Davao gusto nila hilaptan ang liderato sa mga Duterte kay kung mapildi ang Duterte dinhi dili na kadagan, dili na ka-concentrate og dagan si Sara Duterte dito pagka-presidente sa 2028. Busa kitang mga taga Davao nga nagpangga sa syudad sa Davao, nga nagpangga sa atong presidente Rudy Duterte, nga nagpangga kang Inday Sara, kang Basti o kang Paulo, atong tabangan ang hugpong sa taong lungsod, atong tabangan ang tanan kandidato sa PDP laban. Atong panaugon karong Mayo